Ito isa sa pinaka madalas no, na itanong sa mga social media ko, TikTok, Facebook, kung kailan daw ba dapat ibigay yung final pay o yung back pay ng isang nag-resign na empleyado. Kasi nga naman daw, ang daming mga employer, buwan ang inaabot bago ibigay yung huling sahod o yung final pay o back pay ng mga manggagawa. So parang nakakainip na antayin yung kanilang mga back pay. Kaya ito, ang sabi ng DOLE dyan, ito, Labor Advisory 6 Series of 2020. No? Ito yung Labor Advisory ng DOLE kung saan nakalagay kung kailan ba dapat ibigay yung final pay. Ayan, nakalagay na final pay, last pay, or back pay. Iisa lang yan. No? Pare-pareho lang yan. At dyan din nakalagay kung kailan dapat ibigay yung tinatawag na COE o Certificate of Employment. Doon muna tayo sa final pay, last pay o back pay. Ano ba yung mga muna diyan, mga kasama diyan? Ayan tingnan niyo, A hanggang F. Unpaid salary ng employee, ibig sabihin yung huling sweldo mo, no? Tapos isasama yung cash conversion nung service incentive leave. Ilang araw yan? 5 days per year of service. So, conversion lang o prorated conversion. Kasama din, kung meron kayong sick leave o vacation leave, normally kapag may union yan o kaya pag may company policy, yung sa malalaking kumpanya, may SLBL, at kayo ay yung nakalagay doon ay i-convert ninyo yung inyong hindi na gamit na SLOBL, kasama rin yan. Letter D, kasama din yung 13th month pay, prorated amount. No? Kunwari, nag-resign ka ng September, may kasama pa rin yun na prorated 13th month pay. Mas maliit nga lang. Pag prorated, ibig sabihin, kung September ka nag-resign, so, January to September, 9 months yan, di ba? Yung sinweldo mo from January hanggang September, i-divide mo yan by 12, no? So, yun ang iyong prorated 13-month pay, no? Basic pay lang po. Tapos letter E, ayan, separation pay if applicable, at saka retirement pay if applicable, no? Kailan maging applicable ang separation pay? Kapag ka ikaw ay natanggal dahil sa just or authorized causes. Pag just causes, ibig sabihin, pag illegal yung iyong pagkakatanggal. Kapag ka-authorized cause, yan yung mga redundancy, retrenchment, no, installation of labor saving device, no, automation, etc. Pag retirement pay, normally yan, kapag ka ikaw ay 60 years old, o minsan depende sa company policy. Letter G, income tax, no? Kunwari, kasi ang bayad ng income tax, taon-taon yan, di ba? Kapag ka ikaw ay kinakaltasan buwan-buwan, naka-minus na do sa iyong payslip, buwan-buwan o kada kinsenas, yung tax by the end of the year. Siyempre, pag nag-resign ka, hindi na sila yung magfa-file ng income tax return mo after the end of the year. Yung mga kinaltas nila sa'yo, nung buwan-buwan, dahil dun sa tax, kailangan ibalik yun at isama sa final pay. At panghuli, di ba, yung cash band, no? At pati yung mga benepisyo mo sa collective agreement. Ano ibig sabihin ng collective agreement na yan? CBA yan, collective bargaining agreement. Meron lang yan kapag ka may union. Minsan kasi meron mga ibang benepisyo tulad ng rise subsidy, tulad ng mga ibang bonus, performance bonus, etc. Kailangan din niya isama doon sa final pay. So, ayun, pupunta tayo sa original na tanong. Kailan dapat i-release yung final pay na yan? Sabi dyan sa second page ng Labor Advisory 6 2020, dapat daw 30 days mula dun sa last day nung manggagawa. So kung ikaw ay nag-resign, tapos nag-render kang 30 days, no? Yung last day mo, doon ka magsisimula magbilang ng 30 days. Kapag ka naman nag-request ka ng Certificate of Employment, ayan no, nakalagay dyan no, na dapat within 3 days lang from the time na ni-request mo, na sumulat kang formal sa HR mo, nanghihingi ka ng Certificate of Employment. So ayan sana malinaw na, sana mabawasan na yung mga nagtatanong doon sa aking mga social media, no, tungkol dyan sa final pay na yan at saka sa Certificate of Employment na yan. Sana may natutunan kayo. Para sa mas marami pang labor laws na mga eksplanasyon, pag-follow lang kayo sa TikTok, sa Facebook, Instagram, Twitter, lahat meron ako, social media ko. Batas Manggagawa po. Maraming salamat sa panonood.